MS-13. 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 These are animals. And they are satanic also. 508 people have been killed only this month alone in El Salvador, the most violent country in the world. Ito ang Sikot Prison, ang pinakamalaking kulungan sa Central America. Dito nakakulong ang ilan sa mga pinakakinatatakutang kriminal sa buong mundo. Kabilang narito ang MS-13 at Barrio 18, dalawang gang na kilala sa matinding karahasan at walang awang krimen. Mga grupong sobrang lupit na kahit si US President Donald Trump ay hayagang nagpakita ng galit laban sa kanila. MS-13 and many other gangs. These are animals. Sila ang naghasik ng takot at kaguluhan sa El Salvador, isang maliit na bansa sa Central America. Sa sobrang lakas ng impluwensya ng dalawang grupong ito, halos na kontrol na nila noon ang ilang bahagi ng bansa. Ang mas nakakagulat, ang dalawang mortal na magkaaway na gang na ito, ngayon ay nagsisiksikan sa iisang kulungan, isang bilangguan na sadyang itinayo para sa kanila, ang Sikot Prison. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang Sikot at kung bakit ito tinaguriang inescapable prison. Tatalakayin din natin kung bakit itinuturing na isa sa pinakamapanganib na grupo sa mundo ang MS-13 at Barrio 18. At maniwala ka, hindi mo aakalain ang mga detalyeng malalaman mo sa loob ng kulungang ito. Kaya kung gusto mong malaman ang buong kwento, panoorin ang video na ito hanggang dulo. Ang Sikot o Centro de Confinamiento del Terrorismo ay itinatag noong 2023 bilang bahagi ng malawakang kampanya laban sa gang violence sa El Salvador. Isa itong malaking kulungan na may kapasidad para sa libu-libong bilanggo, itinayo sa isang liblib na lugar. Ang disenyo nito ay para pigilan ang anumang pagtakas. Matataas na pader, electrified fencing, guard towers, at CCTV cameras na nakabantay 24 na oras. Bukod pa doon, mahigpit ang kontrol sa galaw ng mga bilanggo at may mga sundalo at pulis na nakadeploy araw-araw. Ang lahat ng prison guard dito ay nakasuot ng mask. Ito ay para maiwasang makilala sila ng mga bilanggo. Sa lawak ng koneksyon ng mga nakakulong dito, maaaring manganib ang buhay ng mga prison guard at pati ng kanilang pamilya oras na sila ay makilala. Dahil dito, mahigpit ding ipinagbabawal ang pakikipag-usap sa mga bilanggo. Ang mga nakakulong dito ay totally isolated sa labas at bawal ang dalaw. Ibig sabihin, sa oras na makulong dito ang isang tao, tuluyan na siyang mawawalan ng kontak sa labas. Hindi na rin malalaman ng kanyang pamilya kung ano ang nangyari sa kanya o kung buhay pa siya. Halos 24 na oras silang nasa loob ng kanilang selda, walang privacy kahit pa sa tawag ng kalikasan. Ang pagkain nila ay dinedeliver na sa kanila, nakalagay sa baunan. Walang kutsara at tinidor dahil bawal ito. Maaari kasi itong gawing murder weapon. Pagkatapos nilang kumain, kailangan nilang ibalik ang lagayan na malinis at maayos. Kailangan nilang sundin ang lahat ng patakaran sa loob ng kulungan dahil kapag hindi, Bartolina ang aabutin nila. Dito sila ikukulong ng 15 araw, walang ilaw, wala kahit ano. Ang mga bilanggo ay may 30 minuto lang para lumabas ng kanilang selda, para makapag-exercise. Pero kahit dito, sobrang higpit pa rin. Paglabas nila ay nakaposas sila at mahigpit na binabantayan. Regular ding ginugupitan ang mga bilanggo. Bawal ang mahabang buhok at pati balbas dahil maaari itong pagtaguan ng armas. Sa loob ng kulungan, ang meron lang sila ay damit, shorts at tsinelas. Maliban doon, wala na. Ang mga selda dito ay 24 na oras na bukas ang ilaw at may nakabantay na guard sa bawat selda. Bukod pa rito, may mga CCTV na 24 na oras ding minomonitor. Pero bakit nga ba sobrang higpit dito? At gaano nga ba kadelikado ang mga nakakulong dito? Ang mga taong nakakulong dito ay hindi ordinaryong kriminal. Sila ay mga miyembro ng mga gang na kilala sa matinding karahasan. Maraming kaso ng pagpatay at brutal na pananakit, pangingikil sa mga negosyante at komunidad, pagpapalaganap ng droga, at organisadong grupo na may kontrol sa ilang lugar. Sa panahon ng kanilang pamamayagpag, sila ang nagdidikta kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Maraming sibilyan ang binawian ng buhay dahil sa kanilang karahasan.
Pumapatay sila sa harap ng mga tao upang magbigay ng mensahe sa iba. Kaya naman, labis ang takot ng mga tao sa kanila. Sa paghahari ng mga gang na ito, kahit ang mga pulis ay iniiwasan na sila dahil kapag kinalaban sila, maaaring balikan nila ang pulis at pati na rin ang pamilya nito. Dahil dito, ang El Salvador ay kinilala bilang murder capital ng buong mundo. Dahil sa karahasan ng mga gang na ito, malaking bahagi ng El Salvador noon ay kontrolado ng dalawang magkalabang grupo, ang MS-13 o Mara Salvatrucha at ang Barrio 18 o 18 Street Gang. Ang dalawang grupong ito ay binansagang satanic dahil sa mga brutal na gawain nila, kabilang ang kanilang mga simbolo tulad ng mga tattoo ng devil horns, demonyo o bungo, madidilim na gothic na tattoo, at ang numerong 666. Hindi lamang ito simpleng tattoo kundi simbolo ng kanilang brutalidad, gaya ng pagpatay kahit bata o matanda, pagputol ng katawan, public executions, torture, pangingikil sa mahihirap na pamilya, at pagpatay kahit sariling miyembro kapag nagkamali. Ang mga tattoo, lalo na yung mga nasa leeg at mukha, ay nagpapakita ng mataas na posisyon sa grupo. Nang maupo sa pwesto ang kanilang presidente na si Nayib Bukele, nagdeklara siya ng giyera laban sa karahasan ng mga gang na ito. Para sa gobyerno ng El Salvador, terorista ang mga gang na ito. Nang simulan ang malawakang pagtugi sa mga miyembro, umabot sa libu-libong bilang ang mga naaresto. Dahil sa dami nila na umaabot sa 40,000 hanggang 50,000, itinayo ang Secot Prison, ang pinakamalaking kulungan sa Central America na para lamang sa kanila. Isa sa mga naging problema ng mga miyembro ng gang noong nagsimula ang pagtugis ay ang kanilang mga tattoo. Ang mga tattoo ang simbolo at pagkakakilanlan nila, kaya ito ang naging ebidensya ng mga pulis laban sa kanila. Naging malaking problema ito dahil mabilis silang nakikilala. Sa ngayon, ang dalawang mortal na magkalabang gang na ito ay habang buhay na magkasama sa iisang kulungan. Ang sikot ay hindi basta kulungan. Isa itong sistema na itinayo para hawakan ang mga pinakamapanganib na kriminal sa El Salvador. Ang mga bilanggo dito ay mga miyembro ng malalaking gang na nagdulot ng matinding takot sa lipunan. Ang seguridad dito ay sobrang higpit kaya halos imposibleng makatakas. Ang mga gang na ito ay kilala sa brutalidad at ang kanilang mga tattoo ay simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Sa huli, ang Secot ay simbolo ng malawakang kampanya ng gobyerno para labanan ang karahasan, kahit pa ito ay may mga kontrobersya. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa Secot at kung paano hinaharap ng El Salvador ang problema sa gang violence. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan niyo. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.